Hello po, welcome po sa channel ko, The Gospel of the Grace of God, channel ng Panginoon. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para palagi kayong updated sa lahat ng mga videos i-upload ko. Bago po tayo magsimula ay magdasal po muna tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito na kami naman po ay makapag-gawa ng Bible study. Gawin niyo po itong blessing sa lahat ng mga taong nakikinig ngayon at sa nanonood ngayon. Give them understanding in your word, Lord. Bigyan niyo po ako ng wisdom. Wala po akong magagawa kung wala po ka. Salamat po. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa God is our strength. Ang Panginoon ang ating lakas. Basahin natin sa Psalms chapter 46 verse 1 and 3. Sabi ng banal na aklat ng Panginoon, God is our refuge. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sa mga awit, sa Tagalog 46 verse 1 and 3, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang sa kululo kung may kaguluhan. Di dapat matakot. Mundo'y manigman kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Napakalinaw na sinabi ng banal na aklat ng Panginoon, kapatid, na huwag tayong matakot sa anumang pangyayari sa mundong ito. Dahil may Panginoon na mapagmahal na handang tumulong sa ating buhay. Minsan sa ating buhay, kapatid, ay nakakaranas po tayo ng mga malulupit na mga problema sa ating buhay. Lalo na ngayon na may hinaharap tayong COVID-19. Lalo na sa buong mundo, lalo na sa ating bansa ngayon, na hanggang ngayon, ang virus na ito ay hindi pa rin natatapos. Walang katapusan. Andito pa rin ngayon, lalo na dito sa Cebu. Ang dami pong almost 7,000 positives po dito. Napakarami po. At hindi na ako tatanong kung bakit na maraming positive dito. Sinabi ko na sa last video ko na the reason why na may maraming positive at maraming namamatay ngayon, it's because they worship Santo Niño here in Cebu. And God hates if you worship idols na gawa sa kamay ng tao. So minsan, kapatid, ay makaranas tayo ng mga malulupit na mga problema. Tulad ngayon, COVID-19. Ang COVID-19 napakalupit ngayong taon na ito. Maraming taong nagdurusa. Maraming taong nawalan ng trabaho. Nawalan ng kabuhayan. May maraming taong ngayon ay nagkasakit, namamatay. Nagdurusa sa mga sakit sa hospital. Ngayon, naghihingalo pa sa hospital. Maraming tao ngayon ay nagugutom. May mga tao ngayon ay nawala ng talang pag-asa sa buhay. Yung iba nagbigti. Yung iba umiiyak na lang sa sulok. Yung iba tinitiis na lang ang gutom. Napakalupit po talaga ng mundo ngayon. At hindi natin alam kung ano ang plano ng Panginoon sa krisis na hinaharap natin ngayon. May mga kumpanya ngayon na nagsara dahil wala ng mga customers, wala ng income. May mga kumpanya ngayon ay nag-file ng bankruptcy. Yun, mga empleyado wala ng mga trabaho, wala ng hanap buhay.
wala na makain ng pamilya. Naghihintay na lang sa mga tulong ng gobyerno. At nadagdag pa itong mga salot sa lipunan, problema sa lipunan, itong mga opisyal natin sa gobyerno. Para sa mga mamayan na tulong, kinukura pa, binubulsa pa. And God will judge you someday, yung mga corrupt na opisyal. God will judge you. Haharap ka sa Panginoon someday sa ginagawa mong kalokohan. Sa buhay nating kapatid, ay nakaranas tayo ng malulupit na problema. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka matakot, anak. Dahil andito lang ako, huwag tayo matakot dahil ang Panginoon ay handang tutulong sa ating problema. Lahat ng mga problema mo ay kakayanin yan, kapatid. Dahil andyan ang Panginoon, tutulong sa iyo. Sabihin mo, pastor, hindi na po ako makakain na maayos. Ilang araw na po ako hindi nakakain na maayos. Yung anak ko, pastor, hindi po nakakain na maayos. Payat na po. Nagkasakit pa yung mga pamilya ko, pastor. Wala pa akong trabaho, wala po akong hanap buhay, wala pa akong pera ngayon, pastor. Naghihintay na lang po kami ng tulong ng gobyerno. Sa gobyerno at hindi pa po dumadating hanggang ngayon. Pastor, minsan gusto ko lang magbigti. Gusto ko lang tapusin ang buhay ko dahil sa mga paghihirap ng dinaranas ko. Pastor, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Napakahirap po talaga, napakalupit po talaga ngayong taon na to. Wala na po akong trabaho, wala na po akong hanap buhay, wala na po akong bigas, wala na po akong makain dito, wala po akong pera. At kahit sino po akong umihingi, wala pong nagbibigay sa akin. Wala pong naawa. Kapatid, sa mga nangyari sa iyong buhay ngayon, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Andyan po ang Panginoon. Tawagin mo lang ang Panginoon at handa siyang tutulong sa iyo, kapatid. Ano sinabi ng Panginoon? Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot. Mundo'y mayanigman kahit nasa dagat o bundok, matangay kahit magalit yung karagatan. Napakalinaw sinabi ng Panginoon na hindi tayo dapat matakot sa mga pangyayari sa mundong ito. Dahil alam naman natin na ang Panginoon na napakapangyarihan ng ating Panginoon, kapatid. Lahat ng mga problema, mga suliranin ng iyong buhay, ay napakadali lang yan sa Kanya. All things are possible with God. Wala akong imposible sa Panginoon. Lahat ho, magagawa niya. Ganyan po ang kapangyarihan ng Panginoon. Ganyan po siya, naaawa po siya sa mga tao na ngayon ng problema. Alam mo, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Gusto kanyang tulungan, pero hindi ka tumatawag sa Kanya. Pastor, tumatawag po ako palagi sa Kanya. Ang tanong, totoong Diyos ba ang tinatawag mo? Sabi ng Panginoon sa, basahin natin, kapatid, sa John chapter 14 verse 13-14, whatever you ask in my name, that will I do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Sa Tagalog, at anumang iyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Sa 14, kung kayo'y magsisihingi ng anumang sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon, kapatid, na pag tayo ay nagdarasal o hihiling sa Panginoon sa Kanyang pangalan lang, Yoshua, the Hebrew name of God, the original name of God, Yehoshua, ikaw ay pakikinggan. Kahit anong kahilingan mo, pagkain, pera, trabaho, good health,
Magandang buhay, ibibigay yan ng Panginoon, kapatid, according to His riches in glory. For my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Only in Yehoshua's name. Napakayaman ng Panginoon, kapatid. Makapanyarihan ng Panginoon, kapatid. Tapos hindi ka hihingi sa Kanya. Sabi ng Panginoon, lahat. Hindi kung singular o kahit anong pinipili mo. Lahat kaya niyang ibigay. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Pag ikaw ay tumawag sa pangalan ng Panginoon, sa tunay na Panginoon, ikaw po ay pakikinggan. Lahat ng mga kahilingan mo, pakikinggan. Itong COVID-19 na ito, pag tumawag ka sa Panginoon, matatapos to agad. Alam niyo bakit hindi natatapos to? Dahil dito, may mga taong nagsisamba ho kasi dito eh. Nakikita niyo po? Ito, kilala nito eh. Ito nagparanas sa ng kamalasan dito sa Cebu eh. Ito. Nakita niyo po? Ito po nagpa-positive ng 7,000. Yung sumusamba po dito, yan po nagparami ng positive. Pinaparusahan po ng Panginoon ang sumasamba dito. Makikita niyo po yan sa Exodus. Lalo na po ito. Ito. Sinasamba nila ito. Tao to eh. Sinasamba nila ito. Teka, tingnan natin to. Lapit natin. Yan. Sinasamba nila to. Yan mukha na yan. Yan mukha niya yan po. Kinopya po yan. Nakita po yan sa YouTube. Kinopya yan. Itong mukha na ito sa basketball player. Tapos sinasamba mo. Mukha ng basketball player. Ano bang klaseng Diyos yan ang meron kayo? Ito pa. Hindi, wala naman sa Biblia to eh. Sabi ng Panginoon huwag ko kayo makipagsamba sa kanila. Sabi ng Panginoon. Kita niyo po. Mama Mary. Wala po yan sa Biblia. Sabi ng Panginoon, hindi po natin sila pagsambahan o paglingkuran. Dahil ang Panginoon ay mapabiguhuing Diyos. Mapinambagbuguhuing Diyos. God is a jealous God. Ito pa. Ayaw ng Panginoon tayo ay sumasamba sa kanila. Sa mga larawan. O sa mga gawa ng mga kamay ng tao. O gawa sa pilak at gitko. Ito pa. Sa Maynila. Ito. Ang daming butante dito. At sinasamba po dito ng mga milyon-milyong tao. Tingnan nyo po. May namamatay po dyan. Ang dami pong namamatay dyan dati. Ito. Gawa ko yan ng kamay ng tao. Tapos ninuluhuran nyo. Tapos sinasamba nyo. Ano sinabi ng Panginoon? Parurusahan ko ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po ang nagpalala sa nagpahirap sa buong mundo ngayon. Yung hindi sumasampalataya sa Panginoon na tunay. Ayan po ang nagpapahirap. Pinaparusahan po ng Panginoon ang buong mundo. Hindi lang sa buong mundo. Dito, mismo sa Pilipinas. Yan. Napaka-devoted ng mga tao dyan. Wala mga utak. Hindi po ginagamit ang utak. Nandito po sa banal na aklat ng Panginoon na huwag po natin purihin sila. Huwag po natin silang pagdasalan, paglingkuran. Dahil ang Panginoong Diyos ay mapabuhiing Diyos. Nasa Exodus po yan. Mababasa po yan na Biblia ng Katoliko. At Biblia. Kahit anong saan Biblia. Meron dyan. Huwag niyo sabihin wala. Meron. Kaya kahit anong tawag-tawag mo dyan, hindi ka pakikinggan yung sinasamba mo. Kasi bato po yan. Gawa po yan sa kahoy, gawa po yan sa ginto, gawa po yan sa mga anong klase mga elemento sa buong mundo. Dito sa mundo. Which is not good in the sight of God.
sa harap ng Panginoon ay karumal-dumal yung gumagawa ng ganyan. Binibenta pa. Binibenta pa nila. Meron ba ngayon? Gods for sale? Ha? Ano bang ginawa niyo sa Diyos niyo? Binibenta niyo. Ha? Anong klaseng butante yan? Binibenta ang Panginoon nila. At gumawa sila ng Panginoon at sinasamba nila. Isipin niyo. Kapatid, ang Panginoon hindi po gawa sa kahoy. Wala ho si Biblia na gumawa tayo ng Panginoon na gawa sa kahoy o pilak o ginto. Kahit anong klaseng material yan. O silver o bronze. Hindi po gawa sa ang Panginoon yan. Ha? God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Ang Panginoon po ay espiritu, hindi po nakikita. Andito po yun sa banal na aklat. Magbasa po kayo para malaman nyo, para hindi po tayo magiging ignorante sa utos ng Panginoon. Napakadelikado po niyan pag kayo sumasamba niyan. Pag kayo sumasamba dito, ha? Kapatid, pag kayo po sumasamba dito, ha? Parurusahan kayo ng Panginoon, lalo na ito. Ha? Lalo na ito. Pag sumasamba kayo diyan, parurusahan kayo ng Panginoon 100%, 1,000,000%. Parurusahan kayo ng Panginoon. Sabi sa Exodus. Parurusahan lahat ng angkan nyo, parurusahan ng Panginoon. That's the truth. And the truth will set you free. If you're seeking the truth, this is the truth. Ito po ang katotohanan. Ang banal na aklat ng Panginoon, kung hindi po sa sabi-sabi lang, naniniwala naman agad. Wala namang katotohanan. Hindi naman nagbasa ng Biblia. Memorization lang. Philosophy lang ang pinag-aralan. Hindi po nag-base ng Bible. Wala po dito sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala po dito gumawa tayo ng Panginoon. Wala po dito sa Biblia na sinasamba si Maria, sinasamba si Pedro Calungsod, sinasamba si Santo Niño. Wala po dito sa Biblia. Si Black Nazarene, wala po dito. Hindi ko po nababasa po dito. Pakisabi po sa pare nyo. Ha? Pakibasa po, andito po ba? Inutos po ba ng Panginoon? Hindi po inutos yan. Ha? Huwag po tayo paloko. Niloloko po tayo eh. Kaya kahit anong hingi mo ng strength sa Panginoon o tulong, Panginoon, tulungan niyo ako. Panginoon, I need your strength. Kailangan ko ang lakas mo dahil nanghihina na po ako. Kailangan ko po ng pagkain. Kailangan ko po ng good health. Hindi ka pakikinggan ng Panginoon, kapatid. Kasi you're worshiping a stupid God, a dead God. Patay na Diyos. Ha? Sumasampalataya ka, sumasamba ka sa patay na Diyos. Sabi ng Panginoon, binabalik ko palagi ito eh. Ha? May mga tao pa rin ngayon, post sa Facebook sa mukha ng Panginoon. Hindi naman yan ang mukha ng Panginoon. Wala naman photographer dati. Ha? Sumasamba pa rin. Umiiyak pa. Pinupunasan pa ng panyo para milagro. Nakakaawa mga tao ngayon. Kahit anong tawag mo sa Panginoon, hindi ka pakikinggan kasi hindi yan tunay ng Panginoon ang tinatawag mo. Imbis na pakikinggan ka, magagalit tuloy lalo ang Panginoon sa iyo. Parurusahan yung buhay mo. Sabihin mo, kapatid, pastor, hindi po ako pinaparusahan ng Panginoon eh. May trabaho ako eh, pero nagsumasamba ako niyan eh. May mga negosyo ako, pastor. I am blessed na sumasamba pa rin ako niya sa mga rebulto. Kapatid, God is love. God is a grace of God. Maawain po ang Panginoon. Binigyan ka lang ng tsansa. Alam niyo kapatid, ano ang parusa ng Panginoon?
the final the final uh, wages of your sin, ang kabayaran yung mga ginagawa nyo karumaldumal sa harapan ng Panginoon. The final na parusa niya, kapatid, yung final na doon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Yan mapupunta ang mga taong hindi sumasampalataya sa tunay na Panginoon. Yehoshua, the Hebrew name of God. Be careful, kapatid, sa pagsamba. Kung tunay ba ang Panginoon na pinagsambahan mo. Sabi ng Panginoon, yung sinasamba nila, may mga mata sila pero hindi nakakakita. Meron sila mga ilong pero hindi nakapangamoy. Meron sila mga bibig pero hindi nakapagsalita. Meron sila mga tenga pero hindi nakarinig. Meron sila mga galamay pero hindi nakahawak. Meron sila mga paa pero hindi nakakalakad, hindi nakakahakbang. Paano yan makakarinig sa mga prayers mo, sa mga awa mo? Paano yan makakarinig? Paano yan makakapagbigay ng strength mo? Mismo si Santo Niño di Pandacan doon sa yung nasunog. Hindi nga niya nakaligtas hindi niya niligtas yung sarili niya. Nasunog siya, na-toasted siya. Sino pa nang ligtas sa kanya? Yung mga tao, mga devoted na sumasampalataya kay Santo Niño di Pandacan. Yung iba pang mga santos na sunog. Yung sarili nga nila, hindi nila niligtas eh. Hindi sila makakapagligtas sa sarili nila. Ay, ano pa kaya sa mga tao? Yung mga tao, niligtas pa nila yung Panginoon nila. Ganyan ka-important ang Panginoon nila, kapatid. Walang magawa. Walang magawa. Bulag, bingi, pipi, at impotent, paralyzed. If that is the kind of God you worship now, kung sumasampalataya ka sa ganyang mga klaseng Diyos, kapatid, kahit anong awa mo, kahit umiyak ka pa ng dugo, wala pa rin mangyayari sa buhay mo, kapatid. Thumbs down ka pa rin. Magagalit lalo ang Panginoon sa ginagawa mo. Parurusahan ka lang ng Panginoon. Kapatid, may binigyan po tayo ng utak ng Panginoon na gamitin natin to observe all things, to read, to search the truth. At ito po ang banal na aklat ng Panginoon. Ito pong banal ng aklat ng Panginoon, makikita nyo po dito, mababasa nyo po ang lahat ng katotohanan sa pangyayari sa buong mundo ngayon. Makikilala mo ang tunay na Panginoon sa banal na aklat, sa pamagitan ng banal na aklat ng Panginoon. Kapatid, I hope na intindihan mo sa ang ating Bible study ngayon. God is our strength. God is our strength. The real name of God. Yehoshua, the Hebrew name of God. I hope, kapatid, na naintindihan mo. Kung may katanungan ka, magtanong ka lang and I will answer your question. At kung may naguguluhan ka, magtanong ka lang sa akin, kapatid, at sasagutin ko sa iyo, kapatid. Mag-aral tayo ng Bible para hindi tayo maligaw, ng landas, para hindi tayo maloko ng mga kung ano-anong nagsilita ngayon ng mga nagtuturo ng salita ng Panginoon. Wala namang katotohanan. Lalo na ito si Kibuloy. Nagtuturo na siya daw anointed son of God. Ang dami pong mangluloko sa sanlibutan ngayon. Anointed son of God daw siya. Wala naman sa Biblia ng pangalan niya. Nakakaawa ng mga tao yung sumasampalataya sa ganyang mga klaseng mga pangluloko, kapatid. Salamat, kapatid. I hope naintindihan mo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Para palagi kang updated sa mga the love letter of God sa banal na aklat ng Panginoon. Continue.
Salamat po. God bless. Paalam.